I'm Alan Tan, the President of Emergency. Thank you for coming here and attending our disaster preparedness seminar. We all know about the Hurricane fault line earthquake, so we wanted to have an idea of what this is all about and how we can prepare to address a possible disaster in our area. So we invited Mr. Aldo Mayor, the Chief of the Public Safety Division of MMDA, to present about the earthquake fault line and how we can better prepare and how we can manage if this happens to us. So please welcome Mr. Aldo Mayor from MMDA. Thank you. Good morning sa inyo. Meron ng mga experience na i-share sa inyo. Sa disaster preparedness, sa government service ko, 36 years na ako sa government. 25 years ng experience ko sa disaster. So, yung master ko natapos ko sa Japan, yung comprehensive disaster management. Then, yung experience ko sa disaster, hindi lang dito. Yung nataka yung World Trade Center, matagal na ito. Pinag-aaralan ko kung paano nagre-response ng. Then yung Japan, tsunami, and sa Indonesia. Sa Pilipinas, halos lahat ng disaster na puntahan ko. Doon ko nakita na even our government, doon nag-learn lessons. Kahit yung tao natin, wala tayo matutunan kung paano tayo mag-prepare. Bigyan ko ng example sa Yolanda. Sa Yolanda, kahit dito, may tanong muna bago tayo mag-usap. Ikwento ko sa inyo Yolanda. Ano ba yung, alam ba yung mga signals ng 1, 2, 3, 4? Signal number 1, signal number 2, 3, 4. Sino nakakaalam na? Dapat alam niyo yun. Kasi kaya niya may signal to prepare the people. Halimbawa, kaya na Yolanda, signal number 4. Ang ibig sabihin ng signal number 4, more than 180 kilometers per hour. Above, hanggang umaabot ng 300 kilometers. Kaya lang, it will hit. The island will hit within 12 hours. Natama na ng island. Kung direct hit ka. So doon sa Yolanda, pina-evacuate yung tao. Wala silang puntahan. Wala evacuation center. Paano pina-evacuate mo? Wala mo na re-establish ng evacuation center. So nung nangyari, lumalik sila sa mga bahay nila. Yung iba na-evacuate mo sa loob, yung pasiklo po ito. Yung ano yun, yung may blitzer yun, malalim yung gitna. Nang tumama sa stone circles, more than 15 feet. Stone circles. Kaya naka-evacuate ito, 200 na. Yan ay isang problema weakness natin. Wala may establish Baconsul Center. Kaya dapat ini-improve yan. Facility, scoping facility, ini-improve yan. Kung mahali pa, patibayan natin ang kanyang stance to wind at maximum of 300 kilometers per hour. Yun isang nakita ko, ay hindi natin ginagawa. At yung local government, walang in-establish. Kung saan ba? Sa inyo ba? Meron kayo dito? Yan ang tanong ko. May publishing center ko kayo. Meron na kayo designated po ang center pa sa airport. Yun, dapat i-establish na. Dahil i-improve na rin. So maraming lessons na nakita. Noon ko lang nakita sa lugar na yun, ang total breakdown of the government. Wala na kapitan. Wala na kami, kaya ang kailangan. Siyempre, ito ko na yung mapinag yan. So yan ang nakakita ko. Makita mo doon. Kasi ang team ko, assign sa ako.
tapos assign sa base. So, ang mission ko doon sa was 2 days na to organize the city. Kasi ang role namin doon, hindi rescue. Hindi na rescue, kundi IMT, Incident Management din. Magka-advise doon sa mayor kung ano gagawin niya. Ano yung mga steps na gagawin pag-manage ng disaster. So, yun. Pagdating namin doon, biyahe na kami puntang Papalo Levy. Doon sa alam-alam, yung National Port Authority warehouse, nilulog ko yun. Oh, yan ang nakaka. Biruin mo yung, okay lang kung 5 sacks na kinukuha mo. Naiintindihan nila. Pero hindi dala, truck. Truck yung dala para hagutin yung daan-daan sa ato. Saka yung baboy ng mga bigirin, yung 3,800 pounds. Kanya-kanya kuha. Para madami madalang baboy, pinapatay nila. At nakita ko doon yung tao yung inaagawa ng bigas, nag-aagawa ng sasaksakan. Walang umaawa. Wala nang pulis eh. Wala na yung nag-aagawa. Nandun ako sa movement, naglakad ako na 4 kilometer away from the NFA warehouse. May nakita ako na movement doon. Tanong ako doon. Sabi ko, may mga barangay ba dito? Kagawan o kita. Wala ako sir. Wala na kami po. Hindi namin alam kung saan. Pag mamaya, hanap naman ako kasi gusto namin maka-close na kayo doon kami. Patawid namin kasi ang traffic is about 4 kilometers. So kailangan namin makapenetrate ka agad kasi nagmamadali kami makarating ng Pasig. Kasi hindi pa ma-isolated yung Pasig. Pasig town ko sa Samara. Kumitan ng tinanong ulit yung isa. Sabi ko, may kagawad pa dito. Nasagot sa yung mausap ko kanina, sir, kagawad na. Hindi dinay na niya. Imagine mo yun, ganun yung disaster. Bakit nagkaroon ng lobby? Wala tayong policy na ito yung inaano natin. Talagang mandatory to prepare yung tao ng training support. Wala tayong policy na pantay ng mga tao. Sa Japan may policy sila. Ang government binibigyan ng instruction natin ng tao to prepare training support. Then the city government will prepare training support for the entire population of the city. Then the regional level, yung prefecture lang, ina-advise na ayong maghahanda rin ng 4 days support. So ilang days na yun? 10 days, di ba? Tinanong ko sa akin, bakit 10 days yun? That time daw, darating yung relief. May plan sila. Ibig sabihin, establish yun. Sa atin, wala na gano'n. May policy ba? May naman tao. Sinasabi na sa akin, maganda tayo. Depende sa atin. Kaya ginawa previous yun, kasi kung may hirap, kung kaya na may prepare. Pangalawa, marami ko nakita ng lessons learned. Ang atin, hindi mo naman inaagay yung overload natin. Kaya lang kung meron sila mga lapses na hindi na walang experience to decide. Di ba, nang tinanong na ng pinakamataas na ano ang damages, sabi sa OCD. Ang sagot ng OCD, sir, 95% ang destruction. Nag-aanin ka agad. Kasi kaya gave me 18 na. Walang kagawa. Wala na barangay captain. Wala rin yung mga bigyan. Ano makabigay ka na information na detalye? Dapat ang nalaman ko agad ko, kung ako ang nasa posisyon na, ang gagawin ko is to send 5 to 8 battalions of military personnel or police to secure the entire people. Anong purpose naman? To avoid burning. And the next 3 to 6 hours, you send a massive relief operation. Iyon ang stop natin ang looting. Iyon sa Tacloban. Inakyat na. Ninakawan pa. Ni-rape.
pinatay. Ganun ang utak mo. Sino pa masusukil sa'yo? Yan ang ayaw namin nangyari sa Bitcoin. Kailangan din dito sa inyo. You prepare pa yung unang-unang pamilya niyo, prepare your family. Everything. Then, pag ready na kayo, prepare your community. Conduct drills. Identify pamilya to center. Self-reliance. Security. Kailangan ninyo. Pag nangyari, talaga wala na makain, ano papasukin tayo dito? Yan ang reality. So, ang lessons na yan, makikita mo. Lessons na dapat pag-isipan na natin. Okay? So, ipipresent ko sa inyo. Ito, alam na niyo ito eh. Yung nabasa ko, alam na. Yung Mayan study. Ito yung problema namin sa Manila. Ang bagay may kinakita. Kasi we can monitor. Yung yun na, nakita ka namin outside park pa lang. Outside the park. Philippine Air Force sa 50. Nakita na namin nag-develop yung location pa lang siya. Yung mga 500 kilometers pa sa labas ng park. Nang pumasok na siya, nag-full-blown tayo na siya. At ang lakas na umaabot ng 250 kilometers per hour. Kaya nang mababa na speed niya. 30 kilometers per hour. So, makikita namin, alam namin kung kaya nagkakit. Kaya lang, nakita namin yung coverage. Tatama sa southern part ng Metro Manila. Hindi kami nag-react sa labas ng Metro Manila. Hindi kami nag-prepare kasi uunahin namin ng Metro Manila. Kaya naglagay namin yung mga preposition ng mga response team sa area, sa southern part. Maganda, pagdating ng 11, kasi ang 11 ang speaking namin ng 9, walang nangyari. So ngayon, nag-order naman yung chairman namin, prepare for response outside the Manila. Nag-prepare naman ng tatlong teams na for passport. Nakalinin na yun. May schedule na yung flight. So kaya kami nauuna lagi sa pool, kami nauuna sa... Kasi hindi alam na namin yung mangyayari. Alam na namin kung ano yung So itong Mayan study, itong problema namin sa Metro Manila, mas matindi pa yung bagong data ngayon. Ang binigay lang sa akin datos, sa loob daw ng Metro Manila, ang madadamage na ito, economic and infrastructure losses, province to almost 3 trillion pesos. Ganun. Ang economic loss sa northern part, sa Metro Manila, more than 100 billion. Sa eastern part is 300 billion. Sa southern part is 400 billion. Yun ang expected na economic and infrastructure loss. So, ito yung yun ang parang data nila. Okay. So, alam naman natin, ang Pilipinas ay number 1 na binibisita ng natural hazard. Number 1 na. This and second is India, the third is United States. Next. So, ito yung hazard scheme. Hazard in the Philippines. Earthquakes. Volcanic eruption. Ito yung umama sa climate change. Ito yung problema natin yan. Mas sabi nga na gano'n, may matindi matatama sa atin. Siguro hindi natin alam. Parang kasing lakas ng Yolanda o mas malakas pa doon. Yun in-expect natin. Pero madali na rin depende sa atin kasi nalalaman natin yung dating. Pero earthquake hindi natin alam na. Next. So, understanding earthquake and its hazard. Alam mo natin yung why, where, para maintindihan natin bakit talagang definitely talagang pinaghandaan natin. Meron na kami container naman dyan sa atin, lalo
mabuhay. Good for 20 teams ng rescuer. Next. Next. So ito yung definition. Madali na definition. Pagkalagyan ng bato, sinalang ng lupa. Ito mga bato, mga tectonic movements. Okay, next. Three causes of earthquake. Ito yung most destructive earthquake in the world. Ito yung volcanic, yung sa mga pinatubo. 3 months kami na kami ng research na relief. Magkagaling sa pagkakas na gawin ko mga pinatubo. Pag pumutok yan, aabot na yan 2 kilometers from the center. Pag pumutok yan, ang kaya nilipatan yung plastic na 2 kilometers na. So isolated mo, hindi masyadong malaki. Itong artificial yung gawa ng tao. Mining blast, ay yung nuclear experiment. Malakas ng nuclear experiment. Kasi mapapal na mag-testing ngayon ng atmospheric, mga vapors sila. Kaya kung lumukay sila sa underground, 50 km dito yung vapors. Lumilit mo yun hanggang yung decibel. Okay, so, yan ang tatlong. So, ang mundo natin, lahat ng islands ang tigil. In Africa sa North America. In Africa sa North America yan. Ang magkahimalay dati yung Africa sa Europe, nagkulay niya ng Malaysia. So, pagkulay niya, nag-create ng pinaka-tallest mountain, Mount Everest, ang nagkulay niya. So, ito yung mundo natin. Pag-imaginin mo, parang hardball pa ito. Kung ginaisip mo sa gitna yan, may mga parts yan. Ito yung unang part ng Earth, yung sa inner core, yung pinakamainit na part ng Earth. Outer core, big like kasulit na. Ang init niya lumabot ng 8,000 degrees Celsius. Na part, parts outer core, ito yung liquid. Lahat ng metal na melted. Another part is the mantle or the atmosphere. Behave like a melted wax. Ito yung lava. Another part ng Earth natin is the crust. Ang kapal niya is about 300 to 400 kilometers ang thickness. So itong mantle, nagkaroon ng convection current niya. Pag sumingaw niya, yan ang volcanic eruption. Sumingaw sa mga ridges at fences. So ito na ang Earth natin. Yung mga blue na yan ang mga basag ng balat ng mundo. Yung mga cover ng mga bato. Basag yan. May iba-ibang movement yan. Yung isa, pag lumit yung Andalusian Law, divergent yan pagka lumit yung Bolivia. Nag-iwalay. Ang example yan dito sa Indonesia, ng 2004, nang lumit yan, magnitude 9, nag-crack yung balat ng Earth, about 15 meters na dalan at dalit, 100 kilometers dito. So lahat yung tubig pumasok. Yung lava, ito, lumabas yan. Pinus niya yung water. Pagdating na sa surface, dahil malamig yung tubig, nabubuo yung lava. So nakububig na yung surface. So nag-create ng tsunami na 10.5 meters. Ang pinatay na tao dito is 283,000 na tao sa ASEAN countries. 2,000. Another movement is yung converted. Converts. Dito na sa Pilipinas yan. Ito yung Philippine City. Ayun sa trade na pumupunta sa Philippines, same trade ng 6 centimeters per year. Ang Pacific naman, pakita na sa Philippines same trade na 10 centimeters per year. Nagsusubtak siya. So, kung makikita mo, dumadami islands natin dahil sa subduction. Dito yun. Kung matatandaan yung buhol, ang lumindol sa buhol, ang buhol, lumaki ang island ng 1 meter. Lumapat siya. So yung, kasi bakit nasabi ka at saka na-experience ka? Kasi kami po lang naman ito eh. Head 12 pa lang. Nang lumindol ng head 12 ng umaga, 9:45 na sa taas na kami ng tagbilaran ng pena. Nakikiras kami tulang. So ang study doon kasi ang lahat ng papasukan doon, alam na information na kami na hindi na kami makarating doon sa isolated towns kaya nabuong sa Marikop. Yun ang maraming hard hit, maraming trap victims. So doon kami, ang ginawa ko by sea, dagat, para mabilis. Kasi kung by land, 72 hours.
hours to reach the, so, basic. 30 minutes lang, doon na kami. So, hindi na kami makapagdak, yung Coast Guard, yung makapagdak kasi yung tubig na dito na lang sa pier. So, yan ang, another moment is to transform, moving pa sa hindi yung sa San Andres po. Bababa yung Pacific, yung North African Plate, mataas. So, ganoon din sa mga partner. Next. So, we're to our best for okay. 80% of our earthquake, of course, is Central Pacific Belt. Mag-focus na tayo sa Central Pacific Belt. We are updating now 150 earthquakes long enough to be recorded this year. Sabi ko Manila, we are updating 20 earthquakes every day. Sabi ko Manila. Okay. Tingnan natin sa Pacific Belt. Tingnan sa Pacific Belt. Yung mga attack na yan, mga red, yan mga epicenters, recorded since 1960s, yung mga epicenter yan, yung mga red. So, nakikita pa yung Philippines yan. Pilipinas. So, tingnan natin kung saan ang Pilipinas. Yan, dinadaanan ng major earthquakes. Ang Japan, wala na yan. Dinadaanan siya ng belt. Earthquake belt. Okay, next. Ito naman ang West Pacific Ring of Fire. Ito yung West Pacific Ring of Fire. Bakit tinawag na Ring of Fire? Kasi yan ay volcano belt yan. Volcan na. Hanggang po sa Japan. So, ang Palawan, walang recorded na earthquake since 1960s. At ang Palawan, we are averaging 21 typhoons a year. Pag tumama ito, pag sa isa sa Palawan, maalas na Palawan. Natandaan yung Yolanda, tumama sa kanya sa Coron. Ito, napunta ka na sa Coron kasi adapted namin yung taon ng Coron. Kami nagpagawa ng mga district na sinang ng palengke ng MMDE, pera lang ng parko ng MMDE. Yan ang situation natin. Next. Ito naman ang tectonic system of the Philippine Archipelago mo. Yung recent event ng Dandayan yan, kasi hindi pyramid siya. Ganon din ang Philippine City, tinutulak ito ng Pacific. So, nagdadive din. So, kung imagine mo, pag naiipin ka, ikaw maya, naiipin ka na gano'n ka na mamalit mo. Gano'n ang result, lumabano na namin ang fault line natin, yung red na yan, yung mga faults, dahil sa pressure ng tectonic plates. Yan. Kung natandaan yung Bohol earthquake, Negros earthquake, dito yung sa video Cebu and Negros. Kami rin naman nagpapansin doon. Doon ko na kita yung destruction. Yung mga bahay ng worth 10 million. Wala, sira. Pagkita mo sa labas, okay. Pero pagtingin mo, structural damage, masakit ang ulo. Pati yung CR nila, hindi nagagamit. Kasi sumako. Ganun pala yung masakit. Stop lahat yung tubig. Natuyo. So, ganun yun. Dito yung kaya. Hindi lang makita sa ano. Kaya tawag na doon, the burning point. So, diagonal kasi yung track. Hindi vertical. Okay, next. Ito yung example ng devastating earthquake in Asia. So, noong 1990, tayo po natin nakaranas ng mga 1,200 dead. Ito yung sinasabi ko, yung Indonesia. 2,000 po. 280,000 din sa tsunami. Okay. Ito naman, yung Sichuan China, 7.9. 80,000 dead. 19,000 dito in children. Yung last is Japan, 2011. 8.9, 15,000 dead, 16,000 missing. Sana, sabi namin, kung may usap kayo ng mga disaster managers, sana huwag na tayo malis na dito. Sana. Yan ang pinagdadasal namin. Kasi hindi kami tumitigil. Pero yung every day, meron kami ganito. Para ma-inform yung tao. Ayaw namin yung masisi. Kasi itong mandato namin, mandato ng opisina ngayon. So pagkatapos ng bukas, pagkatapos ng nasa University College, mapunta naman ng Cebu.
i-train yung technician nila doon para kung i-level na sila mga natulong sa amin. Next. So itong effect sa earthquake loss of human lives, this has a increase. Nakita ko na ito sa extensive property damage. Yung isang may kaya mo, ang laki ng bahay mo, umiiyak siya, billion mo siya. Ano bang magandang bahay? Pinili mo. Sabi na sa akin tayo, sabi ko, kailangan. Sumunod ka sa building ko. Tibayan yun. Pagtibayan talaga nila. Huwag yung tituloy. Kung gusto mo talaga maraming bahay. Ano ba pinakasimpis na bahay sa akin? Pinili ko siya. Ano ba pinakasimpis na bahay? Para din hugot at kabayan. Bumuho man yan. Bukol ka lang. Tatawa siya. Kasi tama mo yan, nakakaiyak talaga pag tingnan, ganda-ganda ng bahay. Pag tingnan mo sa loob, lahat ng color mo sa pero yung pinamit natin, limestone na graba. Pag hinawakan mo yung group, nagagalaw na luto. Hindi siya malambot. At sa likod sa nakita ko yung lahat ng bato nila sa poste na nilagay. Yung galing sa river, yung bilog. Sa engineering, sa structural design engineering, hindi pwede yun. Talagang hindi kakapit na simento doon. Ang nire-recommend na is crush. Talagang crush ng bato. So yun yung ginagawa. Saka yung mga design ng building na bahay, na lahat ng tulong na kung ano big nila, number of temperature para about 8 na 12 mm o 16 mm. Ganun din ang timing nila sa baba. Paikot. Bakit tinanong mo? Ang purpose daw, pananinig mo na yung poste. Nakakapit. Ibig sabihin, intact yung building. Bakit? So, ganun naman. The disruption is normal to normal human activities. Destabilize the government, economy, and social structure. Yun ang yung nakita. Next. Yan, ito yung sample sa China. In my China. Ano ba ginita nyo dito? Bakit ito? Walang bakal. Ito ang tinanong rescue nila. Walang gamit, kamay. Bago marit siya, pakainin ng tao. Kaya naglagay kami ng mga container niya, kung answer na kami. Yung mga container, rescue container pa, nandiyan sa ilalim ng Antigas. C5. May container dyan na orange. Ang laman yung 20 boxes of digging box. Kasi gusto namin kung ma-involve yung community. Kasi hindi namin kaya ito. Hindi namin kaya. Responsibility mo dito sa study. 170,000 structure will collapse in Metro Manila. Mostly residential. Yan ang sinasabi ng sa study. So yan ang sa next. Ito yung Chile earthquake, February 2008, lakas na. Bakit si Pinhanan na patay? Itong Chile, luminto ng 1960s yan ang history. Ang libo-libo yung bumubuong bahay at ang building. So, pagka nag-recover sila, nag-enact sila ng law. Nag-enact sila ng law na building law. Hindi pwede mo tayo ang bahay. Hindi tumatama sa building law. Specification ng bahay. Pag ikaw nagtayo, lahat ng gamit mo, kumpiskahin, saka ikulong yung o 3 months. So lahat ng tumama sa kanila, ito February 2010, ang nakamatay na 700 tsunami, hindi yung building collapse. Wala na nag-collapse ang building. Mga ibang supervision na, kung nakikita nyo, supervision na. Next. Ito naman ang January 12, 2010. Ito yung example ng bansa na walang disaster preparedness. Ito. Kasi dito sa atin, meron na tayong mga evacuation center. Dito sa Eastern Park, malapit tayo sa Ultra, evacuation center yung sports complex. Pwede kayo mag-evacuate dyan. For the meantime, kasi pag tama ng lingkod, kailangan
i-evacuate muna natin pag ang bahay mo ay struck. Concrete. Kailangan i-evacuate muna natin para inspection ng structural engineer kung gusto tayo ba tirahan ng bahay nyo. Kung wala damage, pwede kayo bumalik. Pero wala kung may damage, huwag muna kayo pumunta. Hindi na pwede gawin. Kasi dito, pinabalik nila ang mga tao. After 2 hours, 9 aftershock na malalakas ang tumama, bumuho, nagdagdagan ng patay nila. Pangalawa, wala silang disaster management. Disaster preparedness. Hindi sila marunong mag-manage ng death. Ang death nila, almost 400,000. Nagkalat na, nilagay na sa amin, lagay ng coco. After 5 days, nabulong. Nakontaminate, kung hangin lang sa katubig. Alam mo, nagkaroon ng epidemia. Alam mo kung ano epidemia? Cholera. Ang binatay ng cholera, kalahating million tao. So, ganun yung pag wala. Alam mo na sa Tacloban ko ang team namin, nakaka-recover ng dead bodies, 100 per hour, 109 bodies every hour. Doon na ako nakakita na alam mo, dinulog talaga. Bawat steps ko, may nakakaapakan ko tao. Kasi pag tama ng busos, kita ko. Grabe, hindi mo ma-imagine. Ang patay. Alam mo, kung makita lang yung picture ko, na hindi namin nila alam yun. Kasi pinahalaga lang yung picture, makita ko, notice. Nakita ko, kamay na nakita ko, nakita ko gloves, sabi ko, mukhang kamay. Kasi kung may iinita mo lang natin, kung nangingitin mo, nakakawin natin. Bulbis, pas na ako, kakawag sa doon. Pagkulat, ito ko sa baby, parang iniiwa yung tintin ko yun. Pinasama lang namin sa katabi. Makita mo yung isang bata naman doon sa dulo. Ay, pinaatis namin kasi nag-operate na kami. Nadala na yun. Sinasaturate na namin area for recovery. Ayun siya palis. Yung pala, nandun yung tatay niya, nanay niya sa kanya. Tinuturo niya, Papa, just for yourself. Yan ang hindi mo maano. At saka na doon mo na realize yung role ko. Kasi pagdating namin na sa city hall ng minuto kami, nagsisigawan naman ako sa baba. Wala ko yun. Tulungan nyo kami, talagang legible yung voice. At ang lamig at saka ang baho-baho sa loob ng room. So tumakbo ko sa baba. Kasi kala ko, kasi dinidipinsa ng aking yung city mo ng Tacloban, Burloting. Kasi nandun lahat ng video eh. Sabi ko, Sarge, meron bang tao na? Wala. Sabi ko, binubulto na sila. So, ang ginawa ko, pag umaga agad, nag-call ako ng meeting. Sabi ko, i-search natin yung area, coastal area. Baka may mga tao pa dyan. Pero yun, hindi pa na nagalaw lang. Ang nakuha namin, mahigit 140 bodies. Just 30 minutes. Lahat naman naked ko na. Siguro na parang sa lakas ng hangin. Next. Kita Pakistan. Kapagkita ko sa 30 seconds, 60,000 din. Patay. 30 seconds. After 30 seconds, yung city nila. Wipe out. Next. Lord Luzon earthquake. Ang epicenter ito sa LBC. Bakit bumuho yung mga high-rise niya? Pag malayo ang epicenter, lahat ng high-rise nila weak. Sa physics nila, nagsiswiya. Pag malapit ang epicenter, lahat ng high-rise building na yung vulnerable collapse. Yan ang naman. Pero kung matibay yung bahay mo, hindi basta-basta matibay. Kasi ang
kaya i-sustain ang ground acceleration ng mga OS5. Kaya walang foundation yan. Yung high-rise building na yan, ang foundation umaabot ng 14 floor yan. Yung enterprise building na nag-make ng pinasoffice na 16 floor pa ilan. Napakalalim ang foundation. Yung ating mga bahay, wala pa yan, ilang meters under the floor. Nakaslog yan. Next. Gawin Japan. Hindi malayo pangyari sa atin. Nagpatin ako ng structural audit at assessment ng lahat ng infrastructure sa Metro Manila. Ang sinabi sa akin ng structural engineer, ng World Bank, experience nyo sa mga earthquake, siya pinapadala doon. Ang sabi sa akin na there are all yung ating skyway saka LRT sa Kulang Pasok. Alam na ba nila yan? At 5 city home collapse. Then, tinitingnan yung building. Pinagkita pa yung mga pinagkita anong mga building. Hindi ko nasabihin. Then, alam na natin na yung mga mayor ng anong building yun. Eh, similar po sa mga building na nag-collapse yung design. At for hospital na collapse. Yan sa problema yun. Nagulog din. Saan naman nakita ko? Kaya tinuruan tayo ng retrofit niya. Pinalo ng baka. Yung kulong. Yung over natin, natin sinabi ng October 25. Retrofit niya. Tinuna yun. Pero yung ating mga skyway, LRT. Next. Sichuan China. Nasa ating baka. 19,000 Tiran-tiran. Ang similarity ng tiran, ay parang dito Manila. Tinan yung after earthquake na. So, anong nagiging high-rise? Lahat ng low-rise, kasi epicenter sa gitna. Malapit. So, yun kaya, parang isipin na natin kung paano natin i-retrofit yung ating mga bahay. Ito yung consequences of perfect ground rock close for proximity nasa fire na namin pinili possible pa wala tayong na. Mga lapit pala sa inyo ipapilong center dito. Yan na sa dito. Designated yun ito. Saka yung airplane ito. Ito yung ground factor, ito yung representasyon ng SEO. Magiging mo, hindi na pantay yung mga guides ng vice grip. Ito pag-saan mo ganyan. Pero yung masama tayo ng bahay sa tabi ng polo. Kaya ito yung 5 to 10 meters ang layo. Basta i-build mo na robust house. Diba yan? Huwag na sa gitna. Kasi pag sa gitna, magiging dalawang loaded na. Kaya dalawang loaded. May paglabas ko, wala na pa rin nagyan ang bahay ko sa kapila. Ground city. Next. Landslide. Ito, karamihan ko sa Migos, sa Burol. Landslide, ang nakamatay ng tao ko sa Migos. Doon sa Lalibert Cup, Sulungan, Barangay Sulungan. Kami ang dito ang pinadala kasi ang bundok doon, half of the barangay, nalibig. So, kung pag-lindo, hindi nag-slide na labi ako yung bundok, tapos tumumbayin ko. Kaya mabot ng 300 meters yung abot niya. Kaya yung mga bahay ko na 60 houses na libing. Kasi kung tingnan mo yung texture ng lupa, pagka nag-slide ko, itim, yun ay pain. So, may yung kapitan ko, sir, tulungan mo, ibigyan niyo kami ng mga warning kasi kanyang safety areas na i-build yung bahay ng mga tao. Wala kami alam dito sa mga landslide na yan. Wala kami tuturo sa namin. Siguro ba natin tuturo? Kasi isang kayo sa mga kapitan. Wala kami alam na landslide dito o yung landslide sa election. Sa buwan, ganoon din. Pag nakit nyo, kasi may nagpap na 69
person sa taas ng may balik ko sa taas ng buwan. Parang sick siya. Sa gitna, may mga kaya. May yung parang community mo. Barangay Karahan. Pagdating doon, lahat ng ano, kita-kita mo ng dahil pati yung chocolates, ganyan mo, lusaw na. Tapos yung mga calcium doon, singkit na. Kasi kung lumilin mo doon, pwede. Ito yung nasupan ng itakso. Pag ang bahay mo na lang, aswerte na dito. Ang ito yung bulong pero alubi ang natin ito. Hindi malayo kayo na sa itakso. Sa tagupan ko, ito unique ito. Ngayon doon, tinulak ng tubig yung tangke ng Quezon Station. Next. Ito yung example ng liquefaction. Tingnan nyo, kung gusto nyo magtayo ng biscuit, tayo nyo sa mga ng lupa. Tingnan nyo, hindi na kailangan nyo tayo ng third Korea para magkaroon ng biscuit, paninulin mo po. Yan example. Saan naman kasi may mga ganyan yung posibilito para maging naiintindihan ng tao. Yan, yung mga nagulilito na yan. Yan example ng simulito niya. Malapot yung lupa niya. Ganyan yung example ng bakay niyo. Dito sa Metro Manila, ang inaasahan natin suot is 500 simultaneous foreigners doon sa study. Ang problema natin dito, yung track natin, including the 5 kilometers, is about kulang-kulang sa 600. So hindi natin sigurado yung government side, para mamaya ito takbo yung ambulance, kaya wala na nila public. Kaya dito sa community group, kailangan may mga fire situation equipment. Kung wala naman, bakit pwede eh? May bumigay na servo sa bawat tao. Alam bakit? Kasi pag pinasahan natin ng tubig lang sa nawasan, baka mamaya wala na tubig kasi magsa-shutdown na. Paano natin pasahin yung tubig? So, kailangan na reserve kayo. At saka sa mga bahay nyo, dapat may fire extinguisher. Tutulong namin kung paano pagkakas ng fire extinguisher. Epidemic possible. Tsunami. Ito yung tsunami sa Indonesia. Tignan nyo ito. Bindol. Yan pinatulog nila. Nasa baseline niya. Ang taas niya is 14 meters. 10.5 meters. Next. Ano yung mga warning? Warning signs and precautions. Ito yung normal low tide line. Yung water nag-withdraw ng 1 kilometer after earthquake. So, pag malapit ka sa dagat, pag lumindol, ipakwit ka muna. Pagkatapos sa nito, ipakwit ka muna sa height kasi hindi natin sure, baka under ocean floor yung ground. Yung epicenter. 100% ang tsunami pag ang epicenter sa ilalim ng dagat. Pag sa lupa naman ang epicenter, walang tsunami. So, makikita mo ito kasi pag malapit na, parang parating na train. Kaya yan. At saka parang malakas na, alam mo, halimbawa, namasyal kayo sa tapat kayo ng Ross Boulevard. Kasi meron study na pag umalam yung Manila Trends, magnitude 7.9. Ganun din ang side effect. Yung nasa ito, 400 years. Pag nangyari yun, halimbawa, nandun kayo, nakaano ka rin kayo, announcement.
15 minutes, papasok ang tsunami. Pag nandun tayo sa luwas mundo, ano gagawin mo? Lalagpas daw inundation from mula sa beach tayo, 2 kilometers inside. Lagpas pa ng tap. So ano gagawin natin? Pag kayo nakalimutan na, bitiwanan niyo sa vertical evacuation, akyat na kayo dun sa building. Huwag kayong tatakbo kasi ang minimum speed ng tsunami is 200 km per hour. Ang tumama sa Japan is 900 km per hour. Tumama sa Japan. Okay. Next. Ito yung study. Itong Metman and Earthquake Impact Reduction Study findings. Nag-initiate kami ng 2000. Sinuportahan kami ng BIPOX. Tapos nag-invite kami ng international Japanese International Cooperation Agency. Tinulungan kami ng scientist nila, pati yung pinasa, para makanak yung study sa Metro Manila ng 2000. So ito yung findings. Possibility of 7 to 8 millimeter earthquake pouring along the fault of western part of Metro Manila. Another scenario, a strong earthquake at Manila become a fault of genetic kilometer high tsunami earthquake in western part of Metro Manila. Ito daw yung effect. Characteristics of ground shaking intensity 8 na 9 at post-part pero naging factual nasa consumed severe damage to building cost and system thousands of days in the yun ang senaryo. Eh ngayon, parang findings na, naging worse yan. Kasi wala tayo, doon nating senaryo pa tayo. Ang building natin sa buong nito nila ng 2011, 2010, yung data na nakuha ko is 1.7 million structures. Ngayon, baka mahigit na. So, ang may inspection pa lang ng hindi, isang libo pa lang, kaya naman matatapos. Kaya tapos ko na. Ibig sabihin, doon natin sinabi tayo, wala tayong ginagawa pa na. Okay, yan ang next. So, ito West Valley po. May po pala West Valley po. Ito yung East Valley po na hindi lang siya. Ito, pinakamahaba na po ng tagaan sa ating po. Next. Ito yung Manila Trends. Next. So, ang Metro Manila, for the purpose of study and investigation, Metro Manila was divided into square grids. Bawat sa square grid niya, ito yung kwadrado na yan, 250,000 square meter for the purpose of detailed study. One color represent high damage areas, while all colors indicate lower damage terrain. Okay, Metro Manila has 16 cities, 1,705 barangays. Ang ating population ngayon is 12.5 million at night time sa gabi. Dito natutulog yung dito sa barangays. At daytime, ang population natin, mahabang tayo ng 16 billion. This is, the Metro Manila is the center of commerce. Ang business sa Metro Manila, umaabot ng almost $50 billion din. Imagine nyo din. $50 billion business sa Metro Manila. So, ito yung hospital natin, lumang ano natin, may bago na kami ano ito eh. More than 200 na yan, 200 plus, 205 at 210. Ang bed capacity natin is 57,000 bed capacity. Yung bago na ngayon. Kasi marami ng tapos nila ngayon. So, tingnan natin kung ano yung result. Ano yung mangyayari. Ano yung comparative kung sa damage at sa injuries. Next. Next. So, bago tayo pumunta doon, tingnan muna natin. The Valle-Verde kayo. Ang subdivision Valle-Verde, southwest side, southeast side ng Valle-Verde, dumadaan yung West Valley po. Saan ba yung southeast side? Ang hindi lang dinadaanan na disco, southeast side ng Valle-Verde, south, dito, east, dito.
west side, sa 6 na west side. West side yung most side, west most side. 521 sa west side. Northwest naman sa Balagay. Next. Ito naman sa Muntinlupa. Ibang city yung transected. Transected ibang subdivision. Okay, next. So, ito yung ground intensity distribution. Pagka green yellow, dito na sa part 7 daw yan. Pagka brown yung 8. Red is 9. Tingnan natin yung next. Ano ba yung 7 destructive? 8 is very destructive. 9 is devastating. So, ito na yung bubuo na structure ng gobyerno. 8 to 10%. Kung i-compute mo lahat yan, 8 to 10%. Partial damage, 20-25%. Dito residential, 170,000. 350,000 ang damage. Ang population natin ng 2,000, 10 million pa lang. Ang population natin ng 2,000. Ang mamatay daw sa first impact is 32,500. 120,000 will be injured. So, i-compare mo doon sa bed capacity. Eh, may mga pasyente pa yun. So, huwag kayong mag-worry doon. Kasi ang government kaya natin, meron na yung tao sa iyo o sa ongoing coordination, paano yung response ng medical dito sa Pilipinas. Huwag yung angkupyahan natin yung sarili natin. Kasi importante yung sarili natin. Hindi, upayahan natin sila kung sa response, sa high level response. Next. So ito yung pagtingnan ko dito Pasig. Ang population ng Pasig na is more than almost 700,000 na. Ang building na structure is 70,000. 140. Ang magbubuo daw na structure sa Pasig na is 22.8 times 1,000. Ibig sabihin, 52,800 will collapse in Pasig alone. Yan ang data. Sa Quezon City is 25,800. Manila is 24,600. May mga datos din yan kung ilan ang mamatay. Next. So, lifetime damage. Water pipeline will break at 900 billion volts at 4,600 kilometers long. Doon sa problema yan. Kaya ngayon, ang Manila water, naglagay na sila ng parang sensor. Sa PB pa lang, automatic na shut ng valve. Kasi pag hindi pa na-shut ang valve, pag naputol yung line natin, baha tayo mo nakasan. Yun yan ang yung electric cable, ang dalit ng program personal will be cut at 31 kilometers. PLDD natin, 97. Ang most na makukulat daw dito ay sa Pasig River, yung mga bridges. 7 na makukulat sa Pasig River. Kaya may mga isolation na may mga tinatawag na video na separation na. Next. So ito mga damage. Diretso mo sa Pasig. Tingnan natin yung Pasig. Next. Tingnan mo yung Pasig. Important dito. So yan, mga hazard maps. Yan, Pasig. Andito yung lugar sa may San Miguel. Yung rate na yan, is 500 to 3,000 houses will collapse in 1 square rate. Yung square na yan. Ano ba, square na yan, green. 50 to 100 houses will collapse in 1 rate. Sa pag-brown ka, 200 to 500 houses will collapse. Hindi ko alam kung saan ang panulat dito. Saan mo yung Castigas ito? Kung brown na ano kayo, pwede nyo ang estimated na mag-collapse sa isang square feet is 3. Kasi kaya nagluya, madalang na bahay sa makatibay. Hindi ko lang alam kasi sinasabi nila yan eh. Kasi nakita nila kung position ng nila dito. Okay, yan na lang. Next. Sige, tuloy mo na.
titignan mo tingnan mo yung Taguig. Ang Taguig, 90% by 25. Sa Pasig naman, yung Pasig. Kung dito, malaman na lupa dito para sa mula na ito. So, Manila, tinan mo, mismo doon sa may Luneta. Kaya ang Luneta, hindi namin ginawang evacuation center yan. Kasi ang Lagos nila, doon nag-start ang base line. Dagat. Nagparallel doon sa top. Lahat yan, nag-aim hanggang doon sa likod ng Carino Plaza. Okay. Next. So, 5-hour peak daw, 500 miles to the course of Montaño Steel. Pag peak ka, yan ang maraming suko, 500 to 1,000 miles. So, pag hindi natin daw naagapan ang suko, ang bitumalin daw, 30 to 40% na bitumalin will be burned. Ang pagkahangin ng million per second, ang masusunod na hektarya daw is 1,700 hectares, 98,000 building will be burned, at 19,000 ang mamatay sa sunod na. So, kaya ang ginagawa namin yan is to train the barangay para sa peso. Kasi hindi natin sigurado ang kapag-response. Ito, tandaan niyo yung sa COVID. Ang sunog doon ay 58 fire simultaneous occurrence. Sabay-sabay. Ang nakapag-response na bumbero nila at nakapasok doon sa lugar na yun, ang nasunog, 26 na. 26 na bumbero. Part up yun. Bakit nila napatay ko na? Hindi ba? Kasi sa community, tulong-tulong sila pumatay, wala kang tubig eh. Tulong line na, nag-shutdown na yung water line. Ang ginawa na, buhangin naman, binabatan na sa napatay na susunod. Ganun yung community base. Next. Regional analysis. Next. Ito yung mga lugar na yan, building collapse, livability, capacity people, hirap ng pagkakoy. Alam mo, swerte nyo dito, maganda kayo, may mga open kayo dito. Napakaganda yung lugar na yan. Kayo yung paper ko na dyan, hindi na kayo nalabas punta sa lugar. Sa kalsada ninyo. Kasi inyo ito eh. Kayo nagpupunto dito, yan ang mga maganda sa inyo dito. Ang problema, pagdating ko sa Manila, wala ka, pati kalsada, mahirap. At saka kung sa kalsada ka, matataas ang building. Delikado yun. Okay. Next. Yan, characteristics. Next. Ito yung pasit, ang inaasahan kami sa mga Manila, maghihiwalay ka na. Hindi maghihiwalay yung parang pa-isolate yung lugar na ito. At ito, hindi ka naman pupasok sa south part, sa kanito sa yung mga lugar na, kaya yung mga equipment na preposition niya, nilagay na namin yan. Kaya kailangan lang namin sa inyo, yung kayo yung meron papasok, capability. Kasi hindi namin kakayanin na naamin namin din ang kakayanin. Hindi enough yung rescue namin. 700, mapaganda naman report ko. Sabihin natin, 1,500, hindi baka hindi naman report ko. Kung mamaya, mag-report ka na per 3 days. Kaya within 72 hours, walang aasahan kayo kung isa rin. Yan ang totoo sa disaster. Next. Ito ang disaster management program for Metro Manila. Next. So, ang vision ng Cisco Municipal Metro Manila. Dapat lahat, masunod lang yung building code. May building code tayo ng 1970s pa, meron na tayong building code na amin ng 1990. So, lahat ng building na binil below 1990 is dangerous building. Kasi wala na sa batang code. Next. So, ito yung, ang ginagawa ko lang namin ngayon, ito yung sa amin, yung enhancement of current risk management, development of community disaster management capacity. Yun ang luwag namin na ginagawa ngayon, kasi ito national government na ito. Kung hindi ko lang national system, commission for status system, wala pa ito. Promotion research community ang kagay,
Next. So ito yung aming concept. Disaster management program making equipment resources. Yung mga kailangan natin, equipment yan, para ready na yung tao. Pag na-train namin ng sensation sa collapse, kung may mga volunteers kayo dito, train namin. Kasi dito masilan yung mag-sensation sa collapse, masilan yan. Lalo na kung ang victim ay naiipit ng more than 1 hour. Hindi mo basta-basta tinatanggal yung nakadagan ko without medical intervention. Base sa experience ko sa collapse, pag tinanggal niya ng more than 1 hour, minsan nagkakaroon ng cardiac arrest. Kasi pag na-release yung pressure, nag-circulate yung blood clot, cardiac arrest. So, lalagyan na ng swero yun. Tapos lagyan ng monitor. Pag okay na, sana i-open up yung mga swero. Tapos i-release yung nakaibig. So, yan ang tinuturuan namin barangay prepare institution ng people to plan to course participant and undertake examinations, street instructors, and state pressures and conditions. Next. So, ito yung mga projects namin. Ito yung ginagawa ko ngayon na ang tagal kasi ng process para dala namin dito pag nag-lecture kami para malaman nyo ano yung intensity na yun. Yung mga simulator. Para bigyan na ako. Kaya andyan yung mga gamit na kung di ba wala ko yung sasakyan. Yes. So meron kami mga CCTV. Hanggang planning to put up 1,000 CCTV. Ang question ko lang na after disaster, nakawala ng power yan. Hindi ko na makita yan. So ang recommendation ko sa kusina namin is to put up an integrated power source. Kung mayroon kayong solar system, next. So ito yung mga container na makita yung dyan sinabi ko. Malapit lang dito. Siguro kung takbuhin ng sasakyan mo at kunin, may instruction lang sa pintuan kung paano buksan. Okay? Ganyan yung sura makita nyo. 20 boxes na digging tools. Next. Yan, distributor. May bigas yan. Basta mayroon yan kami. Alam na operation motor ng office ko. Next. Yan, ito yung sura. Kumplito yan. Ito, kinupya namin sa Japan. Wala namang high-tech silang gamit. Kinupya namin sa Japan. Ang tawag niya sa Japan, bubuwi. Bawat community yan, meron. Mga siguro mga sa community lang, pag malaki community lang, meron sila mga 10 o 20. Isang box na ganyan. May spinal, may perceptive, lahat yan. May electrical. Ako, yung ako yan, dinagdagan lang namin yan kasi para kung natulog ng tao, nagyan ang tutukarin. Yung lagyan ng aso, makawala ng 30 minutes yun. So, matatagal mo yan mga biktima na buwan. Ituturo namin sa inyo mag-training. May mga volunteers na tayo dito, inside na kung paano mag-search ng collapse structures. Tuturo namin kasi masinan yan. At saka kailangan, delikado yan, lalo na pumasok sa mga structures na ganito, na walang idea on how to maging safety yan. After, malimbawa, nakapasok na kayo sa collapse building na may inherited ngayon, nag-after siya. Yan, karanasan kayo sa laguban, taguban na school. Wala akong training nun mga collapse structures, 1990. Ang mali ko, vertical ay dapat kasi parking. Hindi pwede ako mag-approach pala doon. Horizontal. Horizontal ang paso ko. Nagkaroon after sa pinakamalabas. Kaya inukay na mo siya. Dapat vertical ko yung paso. So yung mga teaching siya, engineering yan. Text. So ito marami. Kumplito yan. Ito mga kantina, muskuro, gas light. May kasira pala ka. So itong problem component, yung community, watching, disaster management game, disaster planning sa barangay. Inaano namin talaga, initingting namin sa barangay, ini-inculcate namin yung sistema. Sa inyo dito sa community, yung mga ganito subdivision, build your own. Build your own. Yan ang recommendation ko sa next. Information education. Next. Ito yung courses na binibigay namin. Dinesign namin talaga ito para sa community ng Pinoy.
Kasi ito, kasi meron kami mga ginagawa kayo, meron akong budget na for training sa mga technician natin, mga specialist. Ang mahal na ng training ito. Ang isang batch ng 24, 1.8 million. So, ginawa ko, nag-drop kami ng mga specialist, nag-drop kami ng bagong module na i-adapt dito sa Metro Manila. Para libre. Libre yun lahat. Libre. Training ng barangay. Basta community mong request. Training. Ang purpose namin is dalawa lang yan. Turuan namin kayo mga techniques kung ano i-rescue biktima. Pangalawa, itaas namin yung awareness ko about earthquakes. Ito yung course, ito yung modules, yung mga component. Next. Ito, sa unang araw, ito yung tuturo namin, pag-edit yan. Tuturo namin how able to identify, analyze types of hazard, consequences. Enhance the insurance process of ability to analyze, discuss level, practical, disaster analysis, creative, understand, examine, lahat yan. Pagka nabagahan, practical, i-apply na natin yan. Next. So, marami na kami na next. Kami naghahandle ng yan. Kami naghahandle nito. Yung risk na armed forces, kami naghahandle ng training nila. Ang kapartner namin yung National Guard ng Hawaii. So kami nag-evaluate ng efficiency ng response na. Kung natandaan yung earthquake generation, doon ko in-integrate yung 51st and 525 combat engineer ng armed forces. Sila yung designated rescue na armed forces. Kaya yung mga engineers niya, tinuturuan namin ng exam. Kaya pag hindi pumasa, retake ulit sila ng response. Para maging, ano na sila? Next. Yan, school. Next. Yan, reserve. San Miguel Corporation kami nag-train na. Ito yung Senate, saka Military Tribunal, representative. Halos ano yan every walk dyan, mag-drill. Yung kanilang medical modo, kami nagtuturo ng pre-hospital. Libre yun. Ano po siya natatakot at makarami? Kasi baka bumuhuli ng hospital. Kaya na nagtitrain sila. Tinatawag pa nila sa kanilang session, tinitesting na. Kaya na ayaw mo pa siya. Next. Yan, next. Marami lang din ang pwede. Hindi lang talaga 100,000 na yun. Next. The disaster management concept of principle. Okay. So, hazard. Hazard, earthquake. National potential. Nakatayo ka doon sa mga bahay na nakatayo sa malaki doon. Tapos, ang bahay mo, walang building permit or normal. Disaster. Next. Ito yung cycle. So, ano ginagawa natin? Preparedness. May cycle yan. So, pag-response tayo, rehabilitate na yung mga bahay, balik sa normal na anak mo. Tingnan natin yung plano natin, mitigation reason, kung bakit nagulubo yung building, kung bakit develop natin, alisin ba natin sila doon, o i-rebuild natin ang bahay na mas matibay. Next. So, ito yung organization ng Metro Manila. Next. Next. Ito sa barangay. Sa barangay. Next. Ito yung sa barangay organization. Sa community area, ito kung one yung subdivision, pwede ganyan ito. Pwede nyo gayahin. Ano nilagay ko natin sa barangay? Kasi importante ito, based on my experience, sa aming experience niya, walang emergency namin assessment team. Nakapag-report immediately after disaster, kung ano yung damage, ano yung mga damage, ilan ang evacuate, so kailangan may rapid para magpag-respond yung city level. Okay, next. So ito yung principle ng governing principle sa Pilipinas. Multi-hazard approach. Dapat alam natin lahat ng klaseng hazard. Alam natin kung ano ang paghahanda niya. Dapat sa reliance, huwag natin iasa na kapitbahay natin ito. Tayo mismo mag-build ng capability natin within our community. Modern discipline natin, lahat ng
tao, dapat may awareness sa kung disaster. Multi-level mula sa presidente hanggang ganito, proactive. Ang problema natin dito sa Pilipinas, nakapokus tayo sa response. Yun ang problema natin. Ano yung response? Hindi tayo nakapokus sa prevention and mitigation. Kaya, kasi pag-response na, political issues yun. Pag naging ka magbigay ng relief, nakadyaryo ka, wala. May picture ka. Pero dapat nakapokus tayo sa preventive or mitigation. Sa Japan, ang importante sa kanila yung buhay ng tao. Hindi yung infrastructure sa mga kanilang gamit. Kasi they can build back better. We can build back better. Kung buhay ng tao, kaya namin tayo mas matibay pa. So, ganun yung resilience na context. So, ito ituturo rin namin sa inyo kung paano manis ng mga victims. Na marami, di ba? Maraming injuries. Paano i-manage natin yung past casualty incident? Ngayon, kaya marami. Paano natin gawin? Importante yan na alam natin mga kusa. Para maraming masasave natin. Di ba? Kaya marami. Ako ng business partner. Kaya i-manage natin pag nakita mo, buhay pa si, malakas pa si guard. Sabihin ko, guard, tumawag ka ng ambulansya. Tumawag ka na sa ambulansya. So, pag nandito na, pag nakatawag ka na, balik ka sa akin. So, ang unang ko gagawin, ganyan karami. Kung sino nakakalakad dyan, palipat dito. Paglipat dito, ang lahat na naiiwan dyan, mayroon ka ng duda. Dalawa lang ang klase nangyari, either life-threatening injury or patay na. So, unang check mo, bawat isang tao na isang minuto lang. Pag nakita mo na yan, sinig mo, ano ba, may matulog siya. Masa, kalikot. Ang unang tingnan mo, para hindi mo ma-check yung para ma-check mo kaagad ang circulation ng body ng danda. Itong kapilya ng level. So, pindutin mo yan, pag release mo yan, bumalik ang rate inside the centers. Ibig sabihin, normal na circulation yan. Pero pag nag-delete ng 2 seconds, ibig sabihin, may life-threatening injury na, mayroong internal bleeding. Kung wala ka makita kung buko, yan bleeding na po. Kahit may buko, taking na pa rin. So, pag nakita ko life-threatening yung lagi mo ng tao, lagi mo red. Pag nakita ko balik na, booking mo din, lagay mo na yellow. Nakita mo gas-gas, sugat na. Green. Nakita mo patay, black. Pag lumatay ka ng ambulansya, tawag ni guard, anong unang isasakay natin? Red. Red ka agad. Kasi naiintindihin mo yun. At dapat, alam natin kung saan dadating ang hospital. Alam mo, sunog. Nasunog ko isa. Ano ba agad natin sa isip niyo? Nasunog. 80% ng natin nasunog. Ano yung saan dadating? Hospital din. Kailangan alam mo kung ano yung may bar-bar na hospital. Kasi pag hindi, ano yan? Walang bar sa sunog. Bar-bar na hospital. Mamamatay yan. 100%. Wala siya nakapabili dito treat the Lord. Dito sa atin, maraming mga hospital, may mga ward, special ward. So kaya alam natin yung mga hindi idalhin. O dalhin ito sa isabi nyo, nasunog to. Kasi may ward doon na 4 na ward sa isabi nyo. Yung hospital na Makati, alam mo kung mga kapito, mayroong ward, makadalhin isa na, dalawa na. So ganun yung mga problema na. Pagbalik yan, saan natin dalahin? Sa orthopedic, yung hospital na may orthopedic. Kaya mamaya, dinanan yan sa unang orthopedic, hindi alam niya. Ililipat din yun. Sila na. Oftentimes, requirements din ko, ito, require na may linihan ng lahat ng barangay captain, police, local executive, yan, pinatay sila. Next. So, ito yung mga strategies, sample.
Una-una muna Secret House, bahay ninyo. Individual na family preparation. Next is communities. Pag ready na kayo, yung community nyo, ihanda nyo. Huwag kayong pupunta dito hanggang hindi kayo prepared ng pamilya nyo. Pag ready na kayo, turuan nyo yung consultation person, information management. Marami sa community nyo. Ito, operation lang natin ito. Yung shelter, construction, government na, building, regulation, management, government. Saka, yung operation ng community. Next. Ito yung plano namin sa Metro Manila. Ito yung ginagawa namin, to secure the room, going to Clark Avenue. Kasi ang problema namin, ang inaasahan namin na iyan, wasak yung naiyan. Baka masira ito yung runway. So, ang immediate response na nakapaglan ng credit dito sa Clark, saka yung Batangas Port. Kasi dito, baka masira ito. Hanggang hindi nakagawa ito, pinagawa namin highway, resistant earthquake yung mga pier dito sa South. Next. So ito yung example na lahat ng kasama namin, natin sa mga pinapalaparan namin para mabilis yung natin Christmas. Okay, next. So, emergency prepare, be ready to prepare together. Okay, sa inyo naman to, sa sarili niyo. Okay, next. Okay. Una-una muna sarili, pamilya, then pumunod yung community. Next. So, do you consider family? Sino mo yung consider? Si daddy, si mami, si kuya, si ate, tapos yung katulong mo. Member ng family yan. Okay? Next. Develop ang communication plan. Paano kayo mag-communicate? Kung ikaw sa school, sa event, outpunta, develop evacuation plan. So, paano mag-develop evacuation plan? Magsunod or, halimbawa, pag halimbawa, mo, i-identify mo yun sa paligid ninyo, ano mga safe area, outside ng subdivision nyo, ano mga safe na lugar na pwede nyo magkita-kita kayo. Halimbawa, sa isang Saturday, hanap kayo ng safe area na maaaring pagpuntahan nyo in the event of disaster. Halimbawa, punta. Basta hindi na kalimutan yung maabot ang puntahan nyo. Halimbawa, nakikita kayo. So, lahat ng pamilya, dati nyo doon. Sakay ko na kayo. Sunod na doon, lakad. Sunod, mamasahe kayo. Para alam na lahat ng pamilya at ituturo mo sa anak kung saan magpunta. Kasi depende kung nagkaroon ng disaster na kayo pabalik sa lugar na mayroon kayo na meeting place. Yung evacuation. Then, yan. Evacuation plan. Determine what to put in emergency supplies. So, titingnan nyo. Ano yung ilalagay natin? Next. Communication. Kailan may communication kayo? Sa pamilya nyo. School plans, meeting places, evacuation procedures, paano. Getting help. Ito paano ng getting help tayo. Dapat mayroon kayong listahan din ng mga telepono sa Metro Manila, then outside Metro Manila, mga relatives mo, outside, kaya na rin Pampanga, ano na tayo na sa Metro Manila. Importante yan yung mga number. Bakit? Kung tumakas sa atin ang disaster dito, mayroon tayong mapagsabihan. Ito nangyari ito sa New Zealand. Nagbumuo sa New Zealand, bumuo yung buong George, 10 Pilipino na natrakto. Alam mo, tinitext nila, yung nanay na sa Pilipinas, pagkasabi ng Vicente Pasi, buhay pa kami dito. So yun ang purpose nun, yung isabihin yung condition ninyo. Outside dito Manila, kung buhay pa kayo, papadala kayo ng mga responding team yan. Kasi ang priority natin yung national government, yung kung saan ang buhay, yun ang priority na i-recover within 72 hours. Yun yung policy. Yan, pagkaroon sa responsibility dapat, bawat isang may rules, responsibility, sino magdadala ng pagkain, sino magdadala ng tubig, sino magdadala ng communication plan, dapat meron kayo home, school, work, paano kayo communicate ka? Sa event, tao, shopping, so dapat communicate yung family. Next. Yan, yung family contact person, primary phone number, yan, outside
ng telephone number outside Metro Manila. So, dapat meron kayo mga number next. School plan, kung may anak ka nag-aaral. Yan. No na school plan, give contact information card, no authorization required for uses as well. Alam mo sa school nakita ko, may college, meron silang parang pinulunto. Pag pinulit mo, para pag-interpretation mo, inutusan ka na tulog. I-release ko sa iyo para kung pumutok pa yung papel. Parang may perforated paper. Ganun sila. Kaya paano natin, sino bang authorize nyo? Ano, busy na kayo. Sino susunod sa school mo? Baka niya ibigay sa iyo. Dito, pag-usapan nyo lang natulog mo. Next. Ito yung home evacuation. Dapat yan, bawat wall, bawat room, alam nyo kung paano kayo mapagkano. Pag dito so, kung saan tayo pupunta. Kailan may regrouping nila? Saan ba regrouping spot? Saan tayo nakita-kita? Next. Family emergency plan. Next. Learn how to turn off utilities. Learn how to use fire extinguisher. Develop evacuation plan. A simple emergency strike. Paano tayo magamit ito? Next. So, ang maganda din dito sa Pilipinas, mayroon tayo yung ating gas, binibili natin petang, yung mga tangke tayo. Sa ibang bansa, lalo na sa Japan, yung Osaka gas, may naka-line na. Kaya pag ito sa kanya, pagkaputol ng line, magsingaw yan, ang gas, spark kuryente, sunog yan. Kaya nagkaroon ng lino sa Japan, 340 miles, ipuntahan mo sa Orient. Kaya nag-secure yung tangke na ito. Next. Yan. Turo nyo sa mga bata yung kasama bahay. Kung paano pagkatay. Next. Pagkamit ng fire extinguisher. Itong tandaan yung pass. Remember, pass. Hold the pin. Aim the nozzle at the base of fire. I-aim yung nozzle at yung nozzle. Sa base, halimbawa mo itong fire, huwag dito sa taas, doon sa base. Para kung saan ang source ng fire, kung then, special trigger, yung trigger, and then switch the substance. Paano kayo? Halimbawa, naubos na, dito nasusunog, naubos yung fire extinguisher. Saan mo dadalhin? Saan ilalagay yung pasil? Lalo na dito sa lugar niya. Saan mo ilalagay? Kung saan nag-fire kayo ng fire, doon mo ilagay ang pasil ng fire extinguisher. Kasi kung total warm down ka ng bahay, baka may action niya. Kaya pag dinala ko sa labas ang fire extinguisher yan, pagpasok na ang arson investigator yan, hahanapin yung source ng fire. Saan na isa? Anong dahilan? Investigahan niya yan. Kaya hindi pala siya nakita. Ang gagawin niya, gagawa siya ng report. Faulty wiring. Pati ito na. Kaya-kaya niya yung 7 days. Dahil yung 7 days nila, ano sa Tacloban, walang mahirap, walang mayaman ko. Wala. Pare-pareho silang gutom. Walang mabili. Wala na silang mapalikan. Yung mga pagkain, basak. Wala na. Next. Water, food, precipitate, clothing, tools, supplies, specialized items. Next. Water, 1 gallon per person per day. Gun food, dehydrated, powder, makakabal, open. Importante ito. Mayroon mga dilata, hindi mo naman mabuksan. May karoon sa ito. Next. Yan. Last night, with extra battery, waterproof matches, standard walking tools, sport gloves, next. Blanket sleeping bag, toilet paper, towel, plastic bag, hand sanitizer, next. Percent kit, manual, portable battery, 20 liters, standard trace, fire extinguisher, mitigation. Ito importante. Kung ikaw ay may sakit, kailangan mag-stock ka ng gamot mo for 10 days. Sa experience ako sa lahat ng disaster, lahat, bago kami makabili ng gamot, nag-uupin na ako ng 1 week. Mga drugstore. Paano
paano ngayon? Karoon disaster. Nakaligtas ka ngayon. Inatake ka ngayon. Wala ka na. Di patay ka rin. Vincent. Next. Okay. Emergency kit ha. Pag naglagay kayo mga 20 pesos, yung mga bills kayo, napariyak kung sa kit ninyo. Huwag kayo malagay ng tig 1,000 o kayo yung bariyak. Kasi sa disaster area, pag may malimang mga tinta dyan, hindi ka makabili ng pag buo yung binigay mong pera, walang magbabarya sa iyo, hindi ka makabili. Kailangan nakalagay sa kit niya. Important documents, insurance, birth certificate, diplomas, picture families, importante yan. Bakit kailangan ito? Nagkaroon ngayon ng disaster, wasak lahat, wala kang diploma, wala kang ano. Wasak nasira kayo sa lahat ng pinag-aralan. Apply na kayo, hindi ka magpapagtrabaho. So balikan mo sa recto, kung nato pa recto, pagawa ka ng certificate ng dito. Bakit kailangan natin picture ng family? Bakit? Kasi pag may mga wala kang member ng family, alam mo sa ministry na may mukha yung anak ng Diyos. So kailangan may bigay ng picture para mapakita sa di ba? Telephone numbers. Ano yung mga telephone numbers na kailangan natin sa emergency? Hospital, fire, police, barangay, ambulance. Sabi na kaya, doon lagay mo sa salamin mo. Kasi bawat ano, supply mo nakikita mo numero na tatanda. Yung numero na bubero. Charger. And water, next to and replace salt water every 6 months. This time, take care of the charge of bicycles. Next. Yan. During earthquake, ito ang gagawin natin. Distical, remember the praise God over more. God alone over understanding this, they will come to the knowledge. Until the singing stop. Ano doon? Dapat mo na, alone over. Kung may table na, matibay. Kung wala talagang table, kailangan iplatin mo yung katawan mo dyan sa may tabi ng ulo. Iplatin mo. Sandal ka. Ano ba? Moro mo. Or mag-approach ka dyan sa baba. Misyon lang na walang hanging objects na ganito. Kasi ito talaga, sigurado mapagsak ito. Diyan ba, lahat ng ganyan, tulog. Tulog yan. Walang katira na nagkahaan niya. Kailangan hawakan mo din ang legs. Bakit? Kasi pag meron ito, pag ingon mo, pag hindi mo pinawakan, wala na malayo ng mesa kasi kung talaga. Iiwanan ka ng mesa. Next. Ito yung Dr. Cover. Ito sa Japan. Ito yung mga klase ngayon. Yan, Defense Minister na ng Haiti. Ito yung Self-Defense Force ng Palestinian. Ito yung Governor ng Nigeria. Ito yung Governor ng Hong Islands. Ito yung katabi ko, si Sambian. Ano ang ito? Police. General. Ng Dako. So, intensity 8 yan. So, saan na kami simulator talaga? Next. O, may tips naman ako sa inyo. Diba, na-trap na kayo, hindi kayo nakaligtas. Then, on how to enhance survivability, trap under coercion and increase. Next. Avoid necessary no maintain moral fighting spirit. Okay po na ng pag-asa. Mayroon talagang religion sa ito. Pero ito po, pero hindi ka rin your fingers at close to your blood circulation. Pero ano rin mo? Pero huwag naman ganun. Next. Open your mouth and nose anything you want. You have a hand. Right the way to the Lord. Bakit? Ano malikan mo dyan? Grabe sa collapse. Ang tandaan nyo po, 20 days na wala kayong pagkain, mabubuhay kayo. 8 days na walang tubig, you will survive. Experience yan. Hangin, walang hangin ka, in 10 minutes you are clinically dead. Kaya importante yung hangin. Di ba hindi ka makakain ng 20 days, mabubuhay ka.
Tubig, pag nag-recycle ka, hanggang 20 minutes, kung mabubuhay ka. Natandaan yung asawa ni Senator Romo, yung nag-trap, 16 days yun sa Haya, sa Baguio. Ano kung ginagawa lang niya, iniinom na iinom niya. Kasi kung hindi niya iniinom, paglabas mo, makabuhay ka na, renal failure ka. Dikit-dikit yung pantog mo. Renal failure, hindi ka na makainom. Kasi pag wala na naman tubig, didikit ka. Next. Do not shout. Shout na sa session. Sa unpost person, alam mo, sa amin, kami ako na advance na equipment. Meron akong green radar. Green radar, nagtulaw sa building. Tatapat lang namin yun. Malalaman namin kung may humihinga doon. Madidetect namin yung humihinga tao. Within. Ano nga? 20 feet. Pag motion naman, motion, hanggang 30 feet motion, kung magalaw. Anong bili namin? 4.8 million. Bili namin isang solar. So, yun lang na lang. Ayun, isa na naman meron yun. So, kailangan, i-preserve yung ganyan mo. Kasi kung nasigaw, kung makapagbuo, sigaw ka na sigaw na wala pa nag-register, i-preserve mo yun. Diba? Hintay mo. Kasi pag halimbawa, nalaman na buhay ka dyan at may nag-healing sa inyo, sisigaw sa inyo. Kami nakapagligtas. Kasi lahat naman, wala nang red radar eh. Wala nang ground. Meron kami ground na motion detector. Pag kumato ka, mabidetect namin. Mabili namin ng mga 21 window. Yun, 4 yun. Meron kami darating 5 na bayad pa po pa rin. Kaya i-monitor yung crowd. 30 meters both sides. Walang anim yung sensor. Diba, parting ko lang na yung atin sa dalawa. Kasi saan po yung set na yung. So, pag nagsigaw sa inyo, Saan ka makakasisigaw? Saan ka sumigaw na may nag-iilig na? Kami dapat kami taas, nag-iilig kami, sumigaw kami, pumakot sa matigas na tayo. Saan ka sumigaw? Huwag kasi kung nasigaw na wala ka ng presko, baka wala ka ng boses, may nag-iilig na, nag-iilig na kami, may mga kato. Yan, experience niya, kasi ito pinagamit namin sa hihilig. Kasi wala nang nagamit na napaka-exclusive, sobra. Yung mga high-tech na gamit namin, sobra, grabe. Yung pan-drill dito, yung pan-drill, pambuta sa wall, 400,000 isa. Galing pa sa Amerika. 10 natin sa atin. Pag binukas mo mo na, siguro mo na minutes, 2 minutes, yung parating, 1,000 bits per minute sa akin. Bukas yan. Magaling yung 480,000. Ang equipment ang atas, pero hindi enough. Next. So, pag bumuo ng building nito, at meron ng mga protruding mga bahay, tubukan, itap kayo, kapagin nyo, kasi kami may mga electronic receiving devices na ginagapit doon sa mga protruding yung bahay, narinig namin yung kung flashlight naman meron kayo, bahay nyo, laging meron kayo flashlight sa living room nyo o sa opisina nyo, flashlight, whistle, sa bagong metallic, sa ka-water, so kayo bakit? Pag lumito pa, nasa loob ng opisina yun, nawakan mo sa kayo, hindi laptop mo. Bakit? Mag-drop ka ba, kaya mo sa kayo bakit? Yun na. Yun tandaan natin. Lagi may support bakit? Yung flashlight, whistle, water, gusto mo lang ako biskuit. Lagyan nyo doon. Okay? So, pagka-flashlight kasi, ano kung tanong flashlight, kung gabi, pag nag-over kami, natanayo sa loob, hindi namin tumitigil hanggang umaga. Kasi ang oras ang nagtitik yan, pag may traffic din, oras ang pinigilan.
Kaya ang safety namin hanggang magdamag yan. Hindi kami tumitigil hanggang mag-cover yung mga tao. Kasi pag hinintay mo kayo na pahinga kayo, patayo. Wala ka sa buhol. Siniling. Bumuho yung bahay, maligtas yung mga bata, nabuhay yung mga bata. Yung katulong na hindi sa nababulo. Buhay pa siya. Pinakausap ko pa eh. Sabi ko, malapit na yung mga kuha. Relax ka na. Pahinga ng tubig, hindi namin na tubig ko saan. Ako, yung grupo pa namin, yung namin ito. Simple lang, electric, bill. Nalukit na namin. Pinpoint na namin yung location. Biglang lumindon. After siya, takbuhan na ba? Pagkamatay ko rin. Pagbalik namin, wala na din. Pagkuha namin yung ulo, ganyan na rin. Yung semento, nakaitip ko ng ulo nito, bumaba yung staff. Tapos pinakiyat ko sa kumana siya, kuha na siya. Lumindol, sige, dipilisan namin sa rin namin. Pag-beso, kuha. Kasi lakas eh. Yung ko lang, bumaba yung bahay, para siya. Tip-tip yung ulo. May experience. Ito ba lang naman response? Masakit sa lupa ng mga lupa. Pero lupa na yun. Nandun na kami. Ano na talaga? Bilangin ko ng tala. Ito lang nagawa yun. Bako. Kinakalan mo sa bahay para safety. Hindi, tumakas. Dahil malakas ang pagsa. Yun ang hindi ko makakalimutan ng experience na hindi namin iligtas. Sakit sa yun ang pinag-uusapan namin. Hindi rin namin pwedeng sisihin namin sarili namin kasi siyempre, aalis kami doon kasi baka bumuho yung matagdagan yung biktima. Sa rescue kasi, ang always, first and foremost is the safety of the rescue. Yun ang rule namin. Huwag na ikaw magdagdag ng biktima. Kung may biktima, tama na. So, question? Meron tayo. Thank you so much. Ako, naiintindihan nyo lang din. Okay, handa kayo. So, pag alam nyo maghanda, ang importante itong pangapayo sa inyo. Ihanda nyo sa sarili at bumilidad. Walang tutulong sa inyo sa loob ng quarantine sa oras. Mustaan na tayo. Walang tutulong sa inyo tayo. Kaya dapat may sarili kayo responder. Baka sa tulog ng 72 hours, 2 araw, walang pupunta sa inyo. Eh bakit? Apektado yan. Apektado. May nasusunod sa iyo, wala nang pupunta mo pero hindi na makadaan. O hindi na makadaan dahil marami natubo na yung nasira na yung kalsada. So sarili nyo, sa kapamilya nyo,